Hala, totoo ba ito? May nangyayaring hatian, may nangyayaring paligsahan sa kampo ng mga demonyo. So ano ba yon, Jay Guevara? Ano ba yung sinasabi mong parang hatian or paligsahan sa mundo ng mga kawatan sa bansang Pilipinas? Ganito kasi yan, mga banateros. I-share nyo to, share nyo to. Para maganda yung ano natin, di ba? Ang nangyayari pala ganito. So, kapag nakakakaw daw sila ng trillion or sabihin na natin na billion na pera sa pondo ng taong bayan, ang nangyayari, nagkakaroon pala ng paligsahan. Kung mapapaisip po tayo, mga banateros, bakit may mga pasulput-sulput na biglang babanatan si BP Sara Duterte, gagawan ng issue si BP Sara Duterte, gagawan ng issue yung ibang mga kakampi ng mga Duterte. So, nangyayari pala dyan na yan pala isang parang tournament. Parang isang na para pasayahin si Bossing. So, kapag napasaya daw si Bossing, syempre, hindi lang libo, hindi lang milyon, at hindi lang bilyon, kundi trilyon pa. Ang sarap mo naman matuwa, Bossing. So ganito yung nangyayari, mga banateros. Halimbawa, katulad niyan, 'di ba, nung nakaraan si Charis, may issue, may nilulutong issue or may may ka-fake newsan, may kasinungalingan na pinagsasabi sa mga Duterte ni kesyo nanghingi daw ng kondisyon si Pangulong Duterte, nagmakaawa daw sa kanila. So parte pala ng laro yan nila. Parte pala ng laro nila yan. Parte ng laro nila na para kapag na-impress si Daddy, pag na-impress si Daddy, bibigyan sila ng parte doon sa kanilang mga nananakaw. Ganun pala katindi yun. Kung matatandaan nyo, may isang interview si Sir Greco Bellica na sinasabi niya na ang Congress daw ay nakakatanggap daw di umano ng halos nasa 5 to 10 million sa kada hearing, at kapag ikaw ay madiin daw na bumabanat sa mga Duterte, ay may additional 5 million daw. Ganun yung pagkakasabi at hindi ko naman alam to kung ito ba ay totoo, pero kung iisipin nyo ay ganyan at ganyan din naman talaga yung nangyayari. Dahil kung matatandaan nyo at kung mapapansin nyo, yung ibang mga kritiko ng mga Duterte mawawala ngayon, susulpot na naman kinabukasan. Yun pala, kapag ganun pala yung ginagawa is nagpapasiklab pala sila sa kanilang boss para mabiyayaan sila ng kwarta. So halimbawa, yan si Charis, 'di ba, may issue. So pumatok, nag-viral, na pag-uusapan. So kapag yan ay ikinatuwa ng kanyang daddy, so ang nangyayari pala, trillion or billion ang ibinibigay na papremyo kapag nakagawa sila ng issue laban sa mga Duterte. Ganun daw pala yun. At sa mga vlogger naman, ganun din. So kapag bukod doon sa 100 or 150 to 50, 500k per month with sasakyan at kondo, at syempre yung kapangyarihan para hindi sila makulong sa mga pinagsasabi nila, ay may mga extra talent fee din pala. May mga additional talent fee pala din sila na natatanggap kapag napanood di Bossing yung kanilang mga video na grabe nila walang nyain, balasubasin, bastusin ang mga Duterte. Oo, lalong-lalo na daw si Ma'am Shitars. Kapag si Ma'am Shitars daw ang nanonood, talagang kapag na-impress daw si Ma'am Shitars, baka talagang yung sahod na 500k per month ng mga vlogger na ito, pwedeng doblehin. Baka naman. Magpa-impress nga din ako. Baka sakaling maambunan. Baka maambunan tayo no? Sayang din Pero ang nakakalungkot dito, kung halimbawang totoo man to, yung pera natin bukod sa ninanakaw nila at pinaghahati-hatian, puta na ginagawa nilang laruan. Ginagawa nilang laruan na parang paligsahan kung sino yung makakasira sa mga Duterte, kung paano ma-impress yung kanilang mga amo. Talagang yung pera na ninanakaw nila na galing sa pondo ng taong bayan ay pinaglalaruan nila at ayun yung pinagpaparte-partihan nila. Ang tindi, no?
Kaya yung sinasabi dyan ni Agba na ang perang ito ay mapupunta talaga sa bulsa ng bawat Pilipino. Abaw! Eh di wow. Meron pa nga ako isang nalaman na pag na-impress daw si Daddy, puta na trilyon daw ang ibinibigay. Grabe, ang tindi. Sarap buhay, no? Biruin mo, babanatan mo lang ang Duterte, gagawan mo lang ng issue ang mga Duterte, lalo na si VP Sara Duterte. At kapag na-impress si Bossing or si Daddy or si Ma'am Shitars, puta na, trilyon, bilyon ang kikitain mo. Grabe, no? Kailangan talaga. Kaya pala yung iba, nagtataka ako na talagang todo pa-impress, todo banat, na wala, kahit walang katuturan, na kahit ikinakasira na ng mga pangalan nila. Kasi nga, ang laki ng kitaan. Grabe. Sana all. BBM at Romualdez, tatraydo rin si Manuel Bunuan. Aba, magandang laban to. Kasi nga mga banateros, itong Korte Suprema ay pumalag at tutol sila na gawing state witness itong si Bunuan. So ngayon, may nakikita akong pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari na itong si Bunuan ay ididiin ng dalawang magpinsan para dito sa mga maanumalyang flood control. Siyempre, baka matulad nga naman to kay Saldico. Baka matulad to kay Saldico na alam mo yun, nung medyo nakalayo-layo na, binisto na sila. Nilaglag na sila or tinraidor na sila ni Saldico. So ngayon, etong si Bunuan, kung ako sa'yo, Manuel Bunuan, hanggat nabubuhay ka pa ngayon kasi mahirap na, di ba? Hindi natin alam ang panahon at baka mamaya traidorin ka talaga ng dalawang yan, mas maganda na siguro kung ilahad mo na. Kung ilaglag mo na, ilabas mo na ang lahat ng nalalaman mo mapatungkol sa dito sa dalawang mastermind sa nakawan sa flood control scam. Kasi kapag inunahan ka niyan, pag naunahan ka ng mga yan, at malamang sa malamang dahil nga hindi ka pwedeng gawing state witness, baka dumating sa punto na lahat ng pagnanakaw ng magpinsan na yan ay ibintang na lang sa'yo. Yan ang malupit na kaganapan. No? Hindi, alam niyo sa totoo lang, etong mga congressman, etong mga senador, mga politiko, sila Bunuan, lahat yan, puppet lang yan ng magpinsang Martin Romualdez at Marcos Jr. Yan ang realidad. Yan ang katotohanan. Puppet lang sila. O tignan mo, yung inis ng taong bayan saan napupunta. 'Di ba ang humaharap sila din mismo? O katulad na lang halimbawa si Vince Dizon. 'Di ba puppet ni Marcos Jr. si Vince Dizon. So lahat ng mga netizen na nagagalit mapatungkol sa pagbaha ngayon ay kay Vince Dizon na napupukol. Katulad na lang ni Ante Claire. Pero si Ante Claire kasi makapal mukha nun, kaya waipik na dun Wala nang pakialam dun. Kwarta-kwarta lang. Yung mga politikong sumusuporta kay Marcos Jr., yung todo papuri ngayon na yung mga congressman, mga senador, puta na lahat yan, papit yan. Bandang huli, yan din ang gagamitin nila Marcos Jr. para sa kanilang pangsarili, para mapagtakpan nila yung issue na dapat ay sa kanila. Yan na, tignan nyo, yan din ang ginagawa at yan din ang nangyayari ngayon. Kaya itong si Manuel Bunuan, talagang delikado to. Kasi naiisip nung dalawa na walang pakinabang. Wala silang mapapakinabangan dito kay Manuel Bunuan at pwede pa silang ilaglag dahil alam naman natin na isa sa kung iisipin kung ano nga natin kung gagawin nating halimbawa ang nakawan sa flood control scam may isang katawan ng ahas yan. Yung ulo, yan yung Malacanang at ang Kongreso. Yung katawan, yan yung DPWH. At yung mga buntot, ayan naman yung mga kontraktor. Kaya maaari, etong si Bunuan ay talagang maraming nalalaman to mapatungkol dyan sa mga nakawan na yan. Kaya may posibilidad na ibagsak at ilaglag nila si Manuel Bunuan. Siguro, pinangakuan nung dalawa na mag-state witness ka, hindi ka naman makukulong. Huwag ka nang lumabas ng bansa kasi baka matulad ka kay Martin Romualdez nung nakalabas ng bansa, inilaglag na kami. Sa totoo lang, wala naman na din bago dyan. Halos lahat naman ng mga kakampi ni Marcos Jr. bandang huli, maglalaglagan din yan sila lahat. Oo, lalo na pag dumating na ang 2027,
na alam na nilang delikado na yung kapangyarihan ng kanilang bossing na pwede nang mawala dahil magiging presidente na si VP Sara Duterte. So magbabaliktaran din yung mga todo kuda dyan, yung mga todo sip-sip sa tumbong ni Marcos Jr. Lahat yan, magbabaliktaran yung mga yan. Talagang darating sa punto na sila na mismo yung manglalaglag at sila na mismo yung magsasabi na ganito ang administrasyong Marcos at sila na mismo ang magtuturo sa mga kagaguhan, kademonyuhan ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. Kaya Manuel Bunuan, good luck sa iyo, sir. Sana ay talagang buo ang tiwala mo sa magpinsan na yan kasi ako iba yung nakikita ko eh. Talagang kakaiba. No, kakaiba dahil may posibilidad talaga. Kita mo, napaka-malaking halimbawa lang nung nangyari kay Saldico, di ba? Todo puri sila kay Saldico. Ilang taon nilang pinakinabangan si Saldico. Tapos nung nilaglag na sila, ang ginagawa todo deny na kesyo ginagawa lang daw ni Saldico yan dahil gusto lang daw ng damay, 'di ba? So sobrang kagaguhan. Kaya yung nangyari kay Saldico ay pwedeng mangyayari diyan kay Manuel Bunuan. At ngayon nga mukhang kumikilos na rin nung magpinsan at inuunti-unti na ring ilaglag etong si Manuel Bunuan. Bandang huli rin naman yan ang magiging panalo ng sambayan ng Pilipino, yung kayo mismong mga kawatan, kayo mismong mga demonyo yung talagang magsasaksakan patalikod. Kayo din mismo magsisiraan bandang huli. At kung yung mga congressman, mga senador na kumakalaban sa mga Duterte, kung yung mga Duterte nga inilaglag nila or tinraidor nila, what if pa kaya itong dalawang magpinsan na to, itong may tuturing nating mastermind sa flood control scam, 'di ba? So ganyan ang mangyayari diyan. Kaya good luck Manuel Bunuan. Senator Bongo at Senator Robin Padilla kakasuhan para maipadala sa ICC or ibebenta daw ni Marcos Jr. itong dalawang senador sa ICC. Talaga no, mukhang wala ka talagang ititira sa mga hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang uubusin mo kasi bali-balita rin na itong si Senator Alan Peter Cayetano, kakasuhan mo din. Si Loren Legarda, diba? Kakasuhan din. So itong dalawa naman, idinidiin naman ngayon ni Manuel Bunuan. So malamang sa malamang, bukas sa makalawa, may kaso na naman niyang mga yan. At alam naman na natin na matagal na rin nating naririnig na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC, diba? Kamakailan lang, inilabas din yan ni Congressman na Pulong Duterte. Tsaka talagang marami din nagsasabi at isa pa dyan si Trillanes na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. Naku po, talagang matindi tong ginagawa ni Marcos Jr. Talagang uubusin mo Talagang uubusin mo yung mga senador na ayaw sumunod sa kagustuhan mo. Siguro talagang inis na inis talaga si Marcos Jr. lalong-lalo na rito kay Senator Robin Padilla. Dahil talaga halos lahat ngayon yung mga highlights, yung mga video, talagang talagang naipakita ni Senator Robin Padilla kung gaano siya katalino at talagang namamayagpag itong mga sagutan, mga tanong ni Senator Robin Padilla na dumidiin dito sa mga anti-Duterte. Siguro baka sinumbong ng mga anti-Duterte na boss, hindi namin kaya si Senator Robin Padilla. Baka gawan mo naman ng paraan para manahimik yung si Senator Robin Padilla na lagi kami nasusupalpal. Tapos itong si Zubiri, ginawa pang display. Bakit ginawang display? Kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din yung kay di ba? Kay Jinggoy, kay Senator Marcoleta. Di ba? Ang mga kasabay nila doon, mga kasama nila, itong si Manuel Bunuan. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasuhan si Manuel Bunuan at itong si Romualdez. Ngayon, idinidikit dito si Zubiri. Alam naman natin na si Zubiri ay garapata din yan ni Marcos Jr. Putay na, pinagmumura nga, binastos nga yung tatay niya doon sa kasama si si Marcos Jr. Wala siyang palag hanggang ngayon hindi nga natin naririnig na magsalita yan about sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno, 'di ba?
Kaya ang papel ni Zubiri dyan ay mala Romualdez at Bunuan lang na kunwari isinasabay na para lang may ipakita sa taong bayan na hindi lang mga ang kinakasuhan ko kundi pati rin sila Ang tanong hanggang ngayon asa na ba si Romualdez at hanggang ngayon wala pa rin kaso. Hindi pa rin nakukulong si Romualdez, nakakulong na si Jinggoy at Marcoleta, si Bunuan at Martin Romualdez, malaya pa rin. But si Joel Villanueva nga, di ba? Asa na si Joel Villanueva? Dati sabi ni Boying Remulla, hinug na daw. Naging hilaw ulit. So ganyang katindi, ganyang kalupit ang nangyayaring sistema ngayon na kapag hindi ka talaga sumunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos at isa ka sa nakikita nilang tinik sa lalamunan nila, yari ka. Ang masaklap pa dito, alam naman na natin na wala nang koneksyon ng ICC sa bansang Pilipinas at ipinapatigil na nga ni Donald Trump na sumuporta dyan sa hayop na ICC na yan. Pero yung presidente natin gustong-gusto pa rin na dumikit sa ICC. At ang pinakamalupit pa dito kay Bunuan, yung mga BBM senators na itinuturo ng 18 Brave Marine at nila Saldico at yung mga congressman, ni isa walang itinuro doon si Manuel Bunuan. Meron yung kay Zubiri, pero yung kay Zubiri medyo tingin ko doon display lang yun Pero yung mga BBM senators, yung mga congressman na mga itinuturo nila Saldico at 18 ex-marine, ni isa walang itinuro si Bunuan. Napaghahalataan ka, Mr. Bunuan Napaghahalataan si Bunuan na sundin lamang ang script na ibinigay sa kanya. Siyempre, ang nasa script, si Robin Padilla, Bongo, Cayetano, Legarda lang, di ba? So, hindi pwedeng idamay yung mga BBM senators. Kapag dinamay yung mga BBM senators, mawawalan ng mga boboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahit yung ginagawang panggigipit ngayon sa mga senador na hindi kayang kontrolin ng administrasyon, alam naman na natin na dahil din yan sa impeachment. Nga naman, para mabawasan na talagang ma-impeach na si VP Sara Duterte. Pero ito yung pinakatanong dyan. Hahayaan ba ng mga kapatid nating mga Muslim na ganito ang gawin kay Senator Robin Padilla? Diba? Yan ang isa sa mga pinakatanong dyan. Kapag ito, hinayaan pa ng mga kapatid nating mga kamusliman na gipitin itong sila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, parang sinabi na nila na talagang pumapabor din sila sa nangyayaring korupsyon at panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. ngayon. Hindi ko naman hinihikayat yung mga kapatid nating mga Muslim dyan na lumaban sa administrasyong Marcos. Pero grabe kasi ito. Una-una wala namang pinapakitang dokumento, wala namang pinapakitang ebidensya si Manuel Bunuan. Tapos ganito yung gagawin niya na magtuturo siya. Katulad na lang nung kay Alcantara, kay Bernardo at kay Hernandez, 'di ba? Pinagtuturo lang sila sila former Senator Bong Revilla, 'di ba? Kesyo ganito ganyan, kesyo ganito ganito. So wala namang pinapakitang dokumento at ebidensya, puro lang salita. Ang masakla pa dito, mga banateros, kung sino pa yung talagang maituturing isa sa mga matatawag na katawan ng ahas sa nangyayaring korupsyon ngayon, sila pa yung nagiging state witness. At kung sino yung ituro nila kahit walang sapat na ebidensya, anak ng teteng, pinapaniwalaan at talagang sinasang-ayunan ng gobyerno at ng ombudsman. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at Senator Bongo, mukhang mauunahan nyo pa si Martin Romualdez na makulong. Anak ng teteng, yung hinog ng si Joel Villanueva, mukhang mauunahan nyo pa rin. Ang lupit mo talaga, Marcos Jr., ang lupit mo, Boying Remulla. Talagang idol na idol namin kayo. Sobrang galing nyo sa mga sa pag-aksyon na ubusin ng mga senator na bumabalagbag sa mga kagustuhan nyo, sa mga talagang mga plano nyong kademonyohan sa bansang Pilipinas. Ang galing nyo dyan. Unong teteng, paldo, si Ombudsman Boying Remulla. Diba? Ang tindi. Sobrang laki ng confidential fund niya. May 1 billion, may 500 million, may 350, may 150. Sabi yan ni Congressman Erice, hindi yan mismo galing sa akin Kaya naman pala ka na
sunod-sunuran si Ombudsman Boying Rimulya kay Marcos Jr. na kahit na matatawag na natin na wala talagang, alam niyo, puro lang katarantaduhan ng mga pinaggagawa, kaya naman pala sunod-sunuran, ang laki pala ng napapakinabangan ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang tanong pa dito, bakit kaya hindi iniimbestigahan to ng Congress at ng mga BBM senator? Kasi nagkukumahog nga sila sa 125 million laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit dito sa confidential fund ni Boying Rimulya? At hindi lang si Boying Rimulya ang paldo ngayon. Pati si BBM na tumataginting na 10 billion confidential fund. Alupet! Paldo na naman si Charis. Malamang may palaro na naman sa mga anak niya to. Oo, na, oy, gumawa kayo ng issue sa mga Duterte. At kapag na-impress ako, may tigi 1 billion kayo. Ora mismo. Tana, malaki-laki pera nila ngayon, no? Biruin mo, 7.2 trillion. Tapos, uutang pa si Marcos Jr. ng 3.3 trillion para daw sa ikaka-unlad ng ekonomiya. Tapos, 10 billion confidential fund. Ang lupit, paldo. Bali, tiba-tiba na naman sila. Ang tanong dito, mapupunta ba sa atin yan? Oo, nangako si Marcos Jr. na ni pisong duling daw, mapupunta daw sa taong bayan. Ang tanong, maniniwala pa ba kayo doon? Pangilang beses na tayong binudol niyang kupal na yan. Magpapaniwala pa ba kayo? Doon pa lang sa 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr., kataka-taka na bakit hindi iniimbestigahan at wala naman talagang nakikita tayong pinatutunguhan ng confidential fund. Buti pa nga yung 125 million na confidential fund ni VP Sara Duterte, doon natin nalaman yung laptop scam ni Saldico. At yung iba pa, 'di ba, ang ganda ng mga kinahinatnan. Ang tanong, yung confidential fund nitong ni Boying Rimulya at ni Marcos Jr. na tumataginting na bilyones, bakit hindi nyo pinapakailaman? Malupit pa dito, mga banateros, wag na lang kayo maingay sa atin lang. Yung mga BBM senators, kagaya na lang nila Ontiveros, nila Tulfo, nila Soto, nila Lacson, na mga kalaban daw ng mga kurap, tahimik. Diba? Bakit hindi sila kumukuda? Tangina, paulit-ulit nilang sinasabi sa atin na makakampi sila ng mga mahihirap, pero puta na, hanggang ngayon mga tahimik ang yung mga yudiponggol, di ba? Sasabihin na naman ng mga tangang vlogger dyan, si Irice, DDS yan. Alaklad timag naman. Alam nyo, lihitin mong dilawan si Irice. Sa totoo silang buwibilib ako dito kay Irice at kay Attorney Rowena Guanzon. Alam natin na silang dalawa ay hindi talaga mga Duterte supporters yung mga yan. Sa halip ay naging kalaban pa nga ng mga Duterte yung mga sinusuportahan ng mga yan. Pero dito kayo bibilib sa kanila na kahit sila ay dilawan or pinklawan, lumalaban sila sa korupsyon at binubulgar nila. Anak ng teteng, yung ibang mga dilawan dyan, tsaka mga pinklawan, hanggang ngayon, tahimik. Baka naman naaambunan kayo. Naaambunan kayo, no? Kaya tahimik kayo ngayon, Ay, putang ina yan. Yung 3.3 trillion daw is para daw sa ikaka-unlad na ekonomiya. Anak ng Timangka Marcos Jr. Alam mo kung paano umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas? Bumaba ka sa posisyon mo, ibigay mo yan sa tamang tao. Wala ka namang kwenta dyan. Yung basura nga, gusto mong gawing gusto mong may naisip ka na naman na gagawing kuryente. Gagawin mong source ng kuryente yung doon kukuha ng kuryente sa basura. Putang ina mo, pinag-iisip nitong tao na to. Sinasabi ko naman sa'yo, magtutulog kang hinayupa ka, pasok sa utak mo Kaya ito mga banateros, pustahan tayo. Yung mga medyo tumahimik ngayon ng mga kritiko ni BP Sara, mga ilang linggo, ilang araw lang, magkukudaan na naman yung mga yan. Siyempre, maaambunan na naman sila. Magkano, di ba? May 3.3 trillion, tapos may 10 billion pa sa confidential fund. Putay la, paldo na naman ng mga walang ya. Sa mga BBM vlogger dyan, proud kayo? Proud, siyempre, putay la. Oo, pati kami naaambunan di ba? Oo, syempre, Jay, proud kami dyan. Oo, paldo-paldo na naman kami. Putay na, yung mga BBM vlogger ngayon, kumakapagyabang na nasa, putay na, ngayon lang ba kayo nakapag-swimming?
Natatawa ko dun sa yung kalaulo tsaka kay Bukbok no? Mga pagyabang na pakialam namin, at least kami kahit hindi kami nakakaranas ng masarap na buhay, hindi kami nakikinabang sa pera ng taong bayan, hindi kagaya yung mga walang iya kayo. Pero alam naman na natin na soon, may karma naman yan. Ngayon, hindi pa yan kasi syempre, kailangan mo nang ipalasap sa inyo yan na sarap ng pagnanakaw, yung kinita sa pagnanakaw. Pero darating ang panahon, bukas sa makalawa, nakakarmahin kayo dyan. Hindi man sa inyo mismo, kadalasan yan, napupunta yan sa mga mahal nyo sa buhay, doon yan tumatama yung karma. Misa nga, mismo sa sarili mo mismo. Pero ngayon, wala pa yan. Bilang lang kayo ng mga ilang buwan at tignan nyo, talagang kakarmahin at sisingilin kayo ng taong bayan. Yan po tayo na dugot pawis ng buong sambayan ng Pilipino ang inilalaan dyan sa mga pondo na yan. Tapos nanakawin nyo, tapos kayo-kayo lang may kinabang po tayo na karma yan. Tandaan nyo yan, itagaan nyo sa baba ni itagay nyo sa baba ni sino ba pangalan nun? Nakalimutan ko yung vlogger na Hugis Araro yung baba. Hindi, totoo yan. May karma yan. Pero ngayon, happy muna kayo. Enjoy nyo muna yan. Kasi pag dumating yung karma na sinasabi ko, talagang grabe yun. Ultimong dila mo talagang makakaranas ng sakit dun. Congressman ba o senador? Etong politikong nagsusustento ng 2 million sa kebat or kabet. Sa totoo lang, ayoko talaga din dapat hindi ko dapat panghihimasukan to kasi chismis Pero alam niyo sa totoo lang, isa kami sa isa ako sa may alam din dito kasi nga etong taong to ay sabihin ko na ba agad. Etong politiko na to at etong babae na to, dati niyang hindi naman totaling dati. So siguro tinanggal niya na lang dahil nga baka mabesto. So ito ay isang sekretary niya na kanyang kabit na nabontes niya. Nabontags. Kasi itong etong politikong to, may mga anak din, may asawa, may anak. Kaso hindi siya mabiyayaan ng anak na lalaki. Kaya ngayon, nung nakabuo siya dito, sa sekretary niya ng bata at ito ay lalaki. Kaya ayaw niya ng tantanan or hindi niya na binibitawan na kahit 2 million buwan-buwan ang kanyang ginagastos. Ang masaklap kasi dito, mga banateros, buti sana kung pera niya. Okay lang, wala namang problema. Pera niya, kahit mga bitya, wala tayong pakialam doon. Kaso nga lang kasi, etong politiko na to ay involved din sa nakawan sa mali-malitang pera. Kaya nakakagigil dahil yung 2 million na sinasabing sinusustento niya dito sa kabit niya, ay malamang sa malamang, ay pera natin yan. Sarap buhay ng mga politikong to, no? Biruin mo, pakabit-kabit na lang. Tapos 2 million pa yung buwan-buwan na sinusustento. Tapos pera natin yon. Ang galing, di ba? O, bibigyan ko kayo ng clue dito sa politikong ito. Isa to sa mga kinakainisan nyo. Isa to sa mga kinakainisan nyo, mga banateros, mga kabiyaya, ha? Isa to sa mga kinakainisan nyo ng mga politiko na isa rin sa mga itinuro ng 18 Brave Marine. Sa totoo lang, marami naman talagang mga politiko na may mga kirida, na may mga kabit, may mga asawa sa labas, may mga babae sa labas, at may mga anak sa labas. Hindi na rin naman din bago yan. No? At syempre, i-comment na naman dyan ng mga basher, bakit si Digong? At least yun, diba, open. No? Alam ng taong bayan yun. Oo, eto hindi. Ang masaklap dito, sobrang makapagmalinis to sa mga interview, sa mga video. Dati nga may sinabi pa sa interview to na mahal niya ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya at hindi niya magagawa na mga bit. Ay, nadulas ako. So wala namang problema kasi siyempre lalaki ka. Pero kung ikaw ay kasal, tapos may anak ka na din at puro babae pa yung anak mo, so ang pangit lang kasi talaga. Ang pangit na, alam mo yung puro babae anak mo, tapos mangingirida ka, no? Tapos yung asawa mo, siguro naman din, baka talagang ganun. Uso talaga kasi yan Lalo ngayon, yung mga congressman, mga senador, ubod ng ngayaman. Basic na lang sa kanila talaga yan
So, syempre, tatanungin nyo, Jay, isa rin ba siya sa bumabatikos or isa rin ba siya sa mga hawak sa leeg or garapata ni Ngagba? Isa rin ba siya? Isa rin ba siya? Sabihin ko na ba agad? O sige, another clue, isa rin siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, isa sa mga kinakainisan nyo na politiko, etong politiko na nandyan, na nagsusustento ng 2 million buwan-buwan sa kabit niya dahil nga yan ay isa na ang Bong Tags. Magchismis ano na lang kaya ako. No? Magbalik showbiz na lang kaya ako. Parang dun talaga yung party ko eh. Parang yun talaga yung forte ko eh. No? Parang hindi politics eh. Oo, parang chismisan eh. So bakit ko ba nalaman at na siya to at bakit ako nakakasiguro na siya to? Eh kasi nga dati ko naman din kasing kilala to. Dati namin nakakausap, dati namin nakikita. So at isa din ako sa mga nakakahalata na iba yung galawan nila ng kanyang secretary. So very very sweet. Lagi itong kasama dati kahit saang meeting, kahit saang okasyon nandun siya. Tapos, basta sobrang sweet nila kapag magkasama. So, i-reveal na lang ho natin to mga banateros sa ating YouTube channel na Jay Guevara TV. So, bukas ko i-upload yun, 7:30 AM. So, dun nyo na lang abangan, ha? Oo, kasi pag dito, wala, mahina ang, syempre, pagkapirahan natin to. Anak ng teteng, hindi na nga tayo kumagat sa mga offer na maging vlogger ni BBM eh. Tapos doon na lang tayo kumita, 'di ba, sa YouTube. Oo, so doon nyo na lang panoorin ng pinaka full video at pinaka highlights, pinaka revelasyon, controversial revelation kung ito ba ay parte ng mga congressman or ng mga senador at kung sino ba talaga siya. So abangan nyo na lang sa aking YouTube channel na Jay Guevara TV, ha. So eto pa pala isa pang clue. May kapatid or mga kamag-anak ba siya na nasa politiko? Yes, marami sila. Nana, parang hindi na to blind item ah. Parang wala nang daho dito kasi tawag dito parang obvious na eh. Parang kilala nyo na agad. Kilala nyo na ba agad? Comment nyo nga dyan sa baba. Dali. Nag-resign ba o tinanggal? Natatandaan nyo yung DOH secretary na may isang nag-viral na video na nabangga niya si Ma'am Shitars. At talagang naalog yung mata ni Ma'am Shitars doon, ha? Ngayon mga banatero, sabi ni Auntie Claire, eto daw ay nag-resign dahil sa kanyang kalusugan. Grabe. Kantindi. Nag-resign dahil sa kanyang kalusugan. Kailan lang naman din in-appoint yun, di ba? Pero kung ako yung tatanungin, kung sinadya ba yung pagbangga kay Ma'am Shitars nung DOH secretary na yon, parang talagang sadya. Hindi, sa totoo lang hindi ko siya kinakampihan. Hindi ko siya kinakampihan si Ma'am Shitars, pero parang tingin ko sadya kasi malayo pa lang nakita niya na si Ma'am Shitars na payuko. Tapos dumaretso siya ng lakad. Tapos nabangga ng tiyan niya. Ito naman si Ma'am Shitars, parang nawindang ata yung utak. Kaperanggot na nga lang Lusaw na nga yan sa kakapulburon binangga mo pa. So ang matindi dito, kung sakali mang hindi talaga nag-resign at tinanggal, grabe, no? Nakakatakot na talaga. Biruin mo kung hindi naman niya sinadya yun, no? Kung ayon sa kanya, hindi niya talaga sinadya yun, tawag dito, grabe, antindi. Porket nag-viral lang yung video na yun at siguro napanood nila Charis tsaka ni Ngagba na talagang sinadya yung talagang nasaktan ng aking mother. Ayun, sinibak. Tsaka grabe naman yung tiyempo, no? Biruin mo, nung nangyari yung insidente na yon, tapos nag-viral, tapos biglang nag-resign, parang kalokohan naman na ata. Parang antindi naman no? Grabe, parang nagkakataon. Parang yung nangyari kay NBI Director Santiago. Kasi nung mga panahon na yon ay may kautusan, may kautusan di umano etong sila Ma'am Shitars, sila Charis, sila Ngagba dito kay former NBI Director Santiago na gipitin kung ano yung ginagawa ni Matibag ngayon, yan yung ino-offer daw di umano kay former Director Santiago noon. Ngayon nga lang,
ay eto ay hindi niya sinunod at di niya malunok yung mga ipapagawa sa kanya. Ayun, ang nangyari, 'di ba? O, hindi natin alam kung tinanggal ba yun o nag-resign ba talaga yun. So grabing paggamit ng kapangyarihan to kung sakaling totoo, no? Na pinatanggal nila tong DOH secretary dahil nabangga si Ma'am Shitars. Paano pa kaya tayo? Kaya talagang napagtatanto natin na wala silang pakialam sa atin kasi yung mga kilalang mga personalidad, grabe nila walang yain. What if tayo na mga ordinaryong Pilipino na isang ano lang nila isang kisap mata lang nila, pwede nila tayong burahin sa mundo Kaya nakakatakot, kaya Ma'am Shitars, kung ano man po yung mga nasasabi ko dito sa vlog na to, fake news po ito. Hindi po ako galit sa inyo, ha? Oo, kasi ayoko naman po mabura agad sa mundo. Bati-bati po tayo. Ginagawa ko lang po ito dahil fake news peddler po kasi ako Kaya kaya kung ano man yung mga naririnig nyo about sa inyo ng anak mo, ng asawa mo, ano po yun? Joke lamang po yun. Putay na kasi mga banateros, baka mabura tayo sa mundo. Baka hindi ko makita yung mga apo at mga anak ko. Wala pa nga akong asawa Wala pa akong anak. Tapos hindi ko pa makikita, di ba? Kaya Ma'am Shitars, yung mga napapanood mo sa mga vlog ko, ano lang to, for entertainment. Kaya kayo sundin nyo si Ma'am Shitars. Pag may inuutos si Ma'am Shitars, sundin nyo agad. Pag hindi nyo yan sinunod, paktay kayo. Guys, napanood nyo yung balita nga patungkol kay Paulo Artegui or Ortegui na sinisiraan daw siya. Binayaran daw ng 5 million, gumastos daw, nagbayad daw ng 5 million para lang siraan siya. Anak ng teteng naman. 5 million para siraan ka? Di ba? Sabi mo walang mga ghost project at wala namang diferensya yung mga flood control dyan. So bakit kasi siraan? Ang malupit pa dito, nangihingi siya ng nasa 30 million ata na dagdag pondo para daw maging maayos yung mga flood control sa La Union, sa lugar niya. Akala ko ba maayos yung flood control? Akala ko ba walang ghost project? Ba't nangihingi ka ng dagdag pondo? At hindi mo rin talaga sister Tsaka ito pa pinakamalapit. Anong mapapala nung nagbayad ng 5 million para siraan ka? Anong mapapala niya sa'yo? Sino ka ba? Ikakatalo ba ng tao yon? Isa bang politiko yon? Isa bang katunggali mo? Unang-una, sirang-sira ka na dyan sa pinaggagawa mo lang epal kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng tumutuligsa at naninira kay BP Sara, ganyan ang kakantungan. Talagang hindi na kayo makakabalik dyan sa mga posisyon nyo. Tandaan nyo yan. At speaking of paninira, so ibig sabihin, binabayaran ka? Kaya mo sinisiraan si BP Sara? Ganun ba? Sister? Galing mo Meron pang komento to Diyos na ang bahala sa amin. Tangina mo, bakit alam ba dyan na nangurap ka dyan sa lugar mo? Alak na teteng, tapos fake news lang daw yon. Yung mga pagbaha sa kanila. Okay daw yung Anak ng teteng ang dami naming napapanood ng mga video sa social media na halos yung kotse nga halos hindi na makita sa lalim ng baha dyan sa La Union. Ang tindi nitong mga magsinungaling no? Daig pa si Pinocchio Oo, ang tindi nyo talaga, promise. Biruin nyo kitang-kita na ng publiko yung pagbaha sa La Union, itinatanggi pa nila. Tapos mismo sila, nilalaglag nila yung mga sarili nila. Sabi niya, wala daw ghost project, maayos daw yung mga flood control, pero wag ka nangihingi ng pondo para pangdagdag na pangpaayos or pangpagawa ng mga flood control. Akala ba namin maayos, walang ghost project? At walang baha, ba't nangihingi ka ng pondo na naman? Paldo na naman si bakla. Marami ka na namang boylet na papaiyakin. Pengi naman. Laging ganun no? Kapag nabibisto sila, mismong nachi-checkmate sila dahil dito sa mga pagbaha na to, sasabihin nila sinisiraan sila, kesyo ganito, kesyo ganyan. So ibig sabihin, yung lahat na nag-upload ng mga tiga La Union ng sistema or ng kaganapan ng pagbaha dyan sa inyo, binabayaran lang sila. So lahat ng nag-share ng video na yon at lahat ng nakapanood nun,
Bulag yun. Ano yun? Imahinasyon lang ba namin yun? Yung pagiging ubod ng sinungaling parang nagiging sakit na, no? Parang nagiging virus. Nahawa-hawa na sila eh. No, magsimula kay Marcos, magsimula kay Anticler, tapos dito sa mga kongresistang garapata ni Marcos Jr. Anak ng teteng, ganun din ang sistema, todo tanggi, todo pagsisinungaling. Virus ba yan? Hawa-hawa na kayo dyan ha. Hindi, sa totoo lang, karma nyo na yan. Karma nyo na yan. Grabe kayo mangbatikos sa mga Duterte. Tapos ngayon, di hamak na mas grabe yung mga pinaggagawa at mga proyekto nyo dyan sa lugar nyo. Ayan kasi, kakatutok nyo sa mga Duterte. Hindi nyo na nakikita kung ano yung problema ng bayan nyo. Kaya nga wala nang kwenta yung mga congressman sa iba't ibang distrito. Hindi ko naman nilalahat ha. Pero halos kadalasan, lalo na yung mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at yung mga congressman na tumutuligsa at sumisira or sinisiraan si BP Sara at ang mga Duterte, kadalasan yung mga distrito nila napapabayaan na o talagang baka ganun talaga simulat sa poll, talagang mga wala talaga kayong kwentang mga kongresista dyan sa mga distrito nyo. O shoutout sa mga tiga La Union ha. Hindi naman pala totoo yung pagbaha dyan. Doon sa nag-upload ng video na halos hindi na makita yung mga sasakyan dyan sa pagbaha dyan sa La Union, isa ka palang fake news. Binayaran ka pala daw ng 5 million, sabi ni Congressman Ortegui. Mga sinungaling pala yung mga taga La Union, no? Yan yung ibig sabihin. Yan yung gustong iparating ng congressman nyo. Mga sinungaling kayo at hindi daw totoo yung mga pagbaha dyan. Siguro sa buong Pilipinas, yung La Union lang siguro yung hindi nauulanan. Tawa ako dito sa mag-amang to, no? At lalong-lalo na kay Sandro Marcos. Grabe yung imahinasyon nila, no? Grabe yung imahinasyon nitong magtatay na to. Si Marcos Jr., ang imahinasyon ni Marcos Jr. ay nakakausap niya daw yung tatay niya na matagal ng tegi. Ito naman si Sandro Marcos, ang imahinasyon ay pinapunta sila sa palasyo ni Pangulong Duterte at nanghingi ng kondisyon sa kanila. Walang Diyo, walang Diya. Unang-una pa lang, hindi naman kayo sinuportahan ni Pangulong Duterte dahil alam niyang adik si Marcos Jr. Tapos papupuntahin kayo sa palasyo. Tapos manghihingi pa ng kondisyon sa inyo. Ang kapal nyo rin, no? Anong klaseng imahinasyon yan? Alam mo, Charis, kung ikaw ay nahimatay at nabagok yung utak mo dahil sa pagkakahimatay mo, magpa-check up ka. Hindi yung putang na pagkagising mo, bigla kang magsasalita sa live interview o sa live podcast na kesyo pinapunta kayo sa palasyo at nanghingi ng kondisyon si Pangulong Duterte Sr. Isang malaking katarantaduhan mga banateros, 'di ba? Biruin mo, hindi sila sinuportahan ni Pangulong Duterte tapos papupuntahin kayo sa palasyo. Sino kayo? Tsaka presidente ng bansang Pilipinas, yung ba't manghihingi ng kondisyon sa inyo? Bakit? Sureball na ba na mananalo kayo nun? Pero ang galing lang din kasi alam nyo, dito sa pahayag ni Sandro Marcos, pinatunayan nila na kung hindi dahil sa mga Duterte at kung hindi dahil kay BP Sara Duterte, hindi mananalo si Marcos Jr. Checkmate na naman ng mga haslo. Checkmate na naman ng mga haslo. Yung mga yudipunggol na mga baliw-baliw na mga politiko sa bansang Pilipinas. Checkmate na naman. Kung si Marcos Jr. ipunin ang tubig at gamitin sa tagtuyot, kay Sandro naman ipunin ang tubig at inumin sa tagtuyot. Ang tindi ng imahinasyon nitong magtatay na to. Grabe. Yung tatay panay angkin ng ng nagawa ng iba. Etong anak panay kwento ng mga wala namang katuturan. Tayo lang yan. Sige, mga siraulo lang maniniwala sa inyo dyan eh. Presidente ako, tas ako pa yung manghihingi ng kondisyon sa inyo. Putang inang katarantaduhan yan. Tapos dahil nga dun sa pahayag ni Sandro, biglang umusbong na naman etong pagiging presidente niya sa 2028.
na si Sandro Marcos daw ang ilalaban nila laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na 2028. So ibig sabihin parang totoo nga yung nabalitaan natin nung kamakailan lang na yung edad ng mga tatakbong presidente sa bansang Pilipinas ay ibababa sa 30 to 35 years old. Pero alam nyo, maganda na rin siguro na tumakbo si Sandro Marcos para magkaalaman na, para matapos na yung himahinasyon nila na kung hindi daw dahil sa kanila, hindi daw mananalo ang mga Duterte. Nakateteng naman talaga, oo. Sige na, payag na kami. Payag na kami na patakbuhin nyo si Sandro Marcos para ipaisampal namin sa inyo kung ano yung katotohanan na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi kayo makakaupo dyan sa posisyon nyo ngayon. Lakas ng amats no? Tanganan na himatay lang. Pagkagising kung ano-anong kwento na agad pumasok sa utak. Pinapunta daw sila. Ang tagal daw silang pinag-antay. Halos 2 hours daw. Tag-inag. Ewan ko na lang sa tama nito. Lakas ng tama nyo magtatay. Father, ano nga, tama nga yung kasabihan na like father, like son. Mag-alamano!